Meron pong panukala, mga kaibigan, ng isang mambabatas na ang pangalan po Representative Edgar Irice. Kung hindi ako nagkakamali, itong si Irice ay dating, ewan ko kung hanggang ngayon, dati po itong spokesperson ng Liberal Party. Alam ba ninyo kung ano panukala nitong si Edgar Irice, mga kaibigan? Siya raw ang Vice Chairman ng House Committee on Metro Manila Development. Yun, mga kaibigan, ano ho. Pero ang kanya pong proposal, kaugnay po nitong problema sa trapiko dyan sa EDSA. Abay, mga kaibigan, ipagbawal ang mga pribadong sasakyan sa EDSA sa mga oras na kung tawagin rush hour. Sa kanyang panukala, gusto niya itong ban sa mga private cars during rush hour, mga kaibigan, sa pagitan po ng alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. Madalit sabi, 3 oras po yan, ano? At sa hapon, ganun din. Umaga at hapon Mga kaibigan, yung kanyang proposal, may rush hour sa umaga at yung rush hour sa gabi. Sa gabi, ganun din. Alas 6 ng gabi hanggang alas 9 ng umaga. Ng gabi. Ayan. 6 to 9 a.m. at 6 to 9 p.m. Ayun po, mga kaibigan, Ang talino nitong taong ito, Ako naniniwala, hindi bobo ito Si Irice, marunong yan Kaya nga yumaman sa mining yan Di ba, nung panahon ni Panot, mga kaibigan. Ang problema, ginagawa tayong loko-loko nito May masabi lang Kasi po, yung proposal na yan, unang-una nang tumututol dyan at sumopla dyan, mga kaibigan, walang iba kung hindi si Senator Tito Soto at saka si Senator Ralph Recto. Saan mo itatambak yung mga sasakyan Paano papasok yung mga kuwan? Walang sentido kumun Paano papasok yung mga sa eskwela o kaya sa trabaho? Yun yung oras ng pasukan sa trabaho, di ba? Yung pagitan na yun. Kaya nga tinatawag na rush hour yan Hindi ho ba? Bagamat yung mga sumasakay ng mga pampasaherong sasakyan, rin yan. Pumapasok din ang karamihan dyan, hindi ho ba? Sa mga ganong oras. Mga patungo sa opisina nila, patungo sa eskwela, mga kaibigan, hindi ho ba? Pero para ipanukala mo na ipwera yung mga private vehicles sa mga oras na sinasabi niyang rush hour, mga kaibigan, isang malaking kagaguhan po yun. Meron ngang nauna rito nagpanukala Iban daw sa EDSA, o ang gawin daw sa EDSA, kung meron tayong color coding, di ba dati talaga namang pinaiira nila yung color coding o number coding, di ba? Ang gusto naman mangyari nung isa, ewan ko kung sino yung ugok na nagpanukala nun, abay raw, gawin daw na ang dadaan na lang sa EDSA, imbes na number coding, depende na sa pangalan ng sasakyan, sa brand ng sasakyan. Halimbawa, Lunes, Toyota lang. Martes, puro Nissan lang. Anong formula yun? Magbibilang ka ng paramihan ng sasakyan, kundi ugok yung nakaisip nun, mga kaibigan. Talaga nagpapatraffic dyan yung mga bus Di ba? Yung mga bus na yan, tingnan ninyo, kahit na kung kayo nagdadaan sa EDSA ng hating gabi, hating gabi na traffic pa dyan Subukan mo dyan sa kanto ng ng Show Boulevard at ng EDSA, yung ibabaw, mga kaibigan,
traffic ho dyan, kahit hating gabi. Bakit? Yung mga bus ho ay nakabalagbagi. Ha? Hindi naman wala namang naipatupad na tamang formula itong MMDA, mga kaibigan, para malutas o kaya guminhawa man lang ng konti, kahit konti mapaluwag yung daloy ng trapiko diyan po sa EDSA. Ngayon, ito na naman. Meron na namang nakisawsaw. Alam natin, sabi ko nga sa inyo, hindi naman bobo yan si Irishi. Ha? Ang tawag ho dito nila Tito Soto tsaka ni Senator Ralph Recto, yan daw idea na yan, yung panukala na yan itong si Irishi, yan crazy idea, mga kaibigan. Hindi naman bobo yan, pero hindi ko lang alam kung crazy talaga yan. Kasi siyempre, kung yung panukala niya crazy, kung yung idea niya crazy, tawag mo rin sa nagpanukala. Ha? Baliw. Sabi naman ho ni Senator Ralph Recto, anya, it's a crazy idea. But people are free to suggest. Ayun. Bagamat crazy raw yung yung kanyang idea, mga kaibigan, ito si Irishi, sabi ho naman ni Ralph Recto, malaya naman niya na makapagbibigay ng suggestion ang sino man, mga kaibigan. Pero, coming from a congressman, tulad nito si Irishi, mga kaibigan, congressman kayo. Hindi ba dapat ang ine-expect ng mamamayan dito sa ating mga mambabatas? Pakitanggal mo na yung bed, Ana. Ang ine-expect o inaasahan ng publiko dito sa ating mga mambabatas, mapa-congressman niya, basta ikaw tumakbo ka sa mga, kaya nga kinakantsawan nga yun sila Bato, di ba? Sila Lito Lapid. O sino pa? Si Manny Pacquiao. Pagka nagsasalita, napakababa nung nung mga kanilang napakababaw yung argumentong bata sa mga issue. O kasi, sila mambabata sila Ang inaasahan natin, sila yung gagawa ng mga batas na matatalino, nagagawa ng batas para sa ating bansa at sa ating mamamayan. Ang problema, sa sobrang dami ng batas na walang kakwenta-kwenta, tignan ninyo nangyari dyan sa GCTA, kung ano-ano na lang ang naiisip. Yan, isang example, yung batas na lumikha dyan sa Good Conduct Time Allowance na yan o GCTA. Sa palagay ko naman, wala naman talagang problema sa pagpapanukala ng batas dahil ang unang intensyon dapat ng batas yung sa ikabubuti, mga kaibigan. Nagkakaproblema tayo doon sa mga yung mga balangkas ng batas Halimbawa na yan, GCTA. Ginawa yung batas, hindi pa ginawang maliwanag. Kailangan pa gumawa ka ng implementing rules and regulation para maipatupad mo yung batas. Ngayon, ito ang nakita naman ng mga tiwali, ng mga magnanakaw na gustong magpayaman gamit ang kanilang pwesto, yung pagbaluktot naman doon sa interpretasyon at implementing rules and regulation na magpapatupad doon sa batas. Lahat kasi gusto pagkakitaan Nakakita na ba kayo ng simula nung itong mga nakaraang administrasyon,
Hanggang ngayon, ang mga mambabatas, ang laging iniisip, pati itong mga agency ng gobyerno, sa pagpapatupad nila ng mga policies, iba't ibang agency ng gobyerno, lagi na lang may katumbas na bayad. Wala ka ng kilos na hindi mo babayaran eh. Dito, halimbawa, nung panahon ni convicted plunderer Erap Estrada, mga kaibigan, bilang alkalde ng Maynila, hindi ba pinagbababanatan natin yung vendors? Illegal vendors, illegal terminal. Bakit ho? Kasi ginagawa lang nilang illegal pagka walang bayad. Pero ang totoo, may batas bawal yun eh. Bakit mo lalagyan ng bayad? Yung batas. Hindi ba? Ibig mo sabihin, bawal lang yan pag walang bayad. Hindi talagang batas yun. Para mapatino, hindi ba? Katulad ng ginagawang katarantaduhan dyan sa EDSA. Lahat ng batas na ipatupad nila, mga policies, mga kaibigan, regulasyon, lahat may bayad eh. Yung mahuli ka ng camera, may bayad. Inimbento yung camera para manghuli at magkumita sila. Lahat ng batas, tinutumbasan nila ng bayad. Kaya ang mga Pilipino, ang mga mamamayan, wala na hong wala nang kilos na hindi sila pagbabayarin eh. At bali ba, yan yata yung pinakamadaling ipasa. Para mas madaling pumasa ang isang batas, kailangan tumbasan mo, lagyan mo ng katumbas na bayad, yung violation. Sigurado papasa. Bakit? Pera eh. Mga kaibigan eh. Doon na lang nakalambitin yung pagpapatino, Ang laging iniisip, pera. Hindi naman tumitino. Paano titino yan? Sasabihin mo, illegal parking. Pag nagbayad, hindi na illegal. Bawal pag hindi ka nagbayad. Di ba? Lahat na lang yan. May seatbelt law, lahat ng batas yata, itong mga walang hiya rito sa MMDA, yung Ajax, puro kawalang hiyan yan eh. Mga kaibigan eh. Meron pang ASBO, yung anti-smoke belching, pero yung mga bus, hindi naman nila hinuhuli. Ang inaabatan nila lagi, private. Ito na naman, nakita ninyo, iniisip na naman itong damuhong si Erice, itong walang kwentang congressman, ang tagal na naging congressman ito. Alam ba ninyo si Erice? Nakilala ko yan, tatakbo pa lang konsyal yan eh. Mga kaibigan eh. Parang asong susunod-sunod yan dati kay Congressman Baby Asistio eh. Mga kaibigan, nung araw, akalain ninyo, nung makatsambang naging konsyal, ba nagtuloy-tuloy? Naging congressman. Pagkatapos, nung nawala na yung kanyang mga dinidikitan, natapos na yung termino niya, nakita ko yan isang beses. Andusing na. Marusing na. Marumi na yung t-shirt na puti lang. Yung karaniwang panloob na t-shirt. Nakita namin sa isang bar. Tinuro ko pa nga sa mga kasama ko eh. Dito kila Kajeriap eh. Sabi ko, kilala niyo ba yun? Hindi yan niya. Sino ba yun? Kasi nung nakita ko, medyo nag-alanganin eh. Mga kaibigan. Sino ba niya yun? Sabi ko, yan yung dating congressman eh. Si Egay Erice sa Caloocan. Ganun ba? Hindi ko alam kung ba't nandun. Sila pala alam nila. Sabi, pinag-audition yung girlfriend niya eh. Kapapanganak lang eh. May kasama, mga kaibigan, pinagtatrabaho yung girlfriend. Siguro, lawa ng atik, di ba? Kasi nalulung din sa sugal yan eh. Pagsusugal sa kasino, mga kaibigan. Akalain ninyo makachambarong kay Panot, di ba? Nung makapasok na yan sa pangkat nila Panot, Liberal Party, nagkaroon ng mining business bigla. Mga kaibigan, nakita ninyo mga swerte nito mga taong ito. Ngayon nakita mo, bundat, di ba?
Oh, bakit hindi sila nakakaisip ng matino? Ganyan ho talaga eh. Kapag ang tao binaliw ng corruption, pag pinasok na ng corruption ang isang tao, tandaan ninyo, hindi na makapag-iisip ng mabuti. Kaya ganyan eh, puro baluktot na napag-iisip niyan eh. Para lang may masabi na sila ay may ginagawa, kunyari, may naipapakitang ginagawa. Ano kabuluhan nung pinapayo mong ipagbawa? Isip mo, bubuisitin mo yung pag-aaral ng mga estudyante. Pepestihin mo yung mga papasok sa trabaho. Bakit yun lang ba sumasakay ng bus ang pupunta sa trabaho nila? Oh, mga kaibigan, yun lang ba may importante na pupuntahan? Tingnan ninyo kung ano naisip, hindi yung totohanan eh. Mga kaibigan eh. Ang naging problema dyan, sumobra dami ng bus dyan eh. Hindi ba? Oh, mga kaibigan. At saka, hindi long range sa mga planning dito. Tandaan ninyo. Alam nyo kung si Marcos, hindi napabagsak nung kudeta, at nanauwi sa revolusyon, hindi naman talaga revolusyon yun eh. Nagsimula yun sa kudeta. Kung hindi bumagsak si Marcos, palagay ko, matagal nang na-implement ang mga pangmatagalang programa dito sa Pilipinas. Palibasa, hindi na tuloy ni Marcos yung mga programa niya. Naudlot. Yung mga pumalit, tinarantado yung mga proyekto, hindi ba? Bigyan ko kayo ng example, yung LRT. Yung LRT na yan, mahaba yan eh, hanggang Cavite yan eh. Ilang taon nang wala si Marcos, hanggang ngayon, hindi nila madugtungan yung LRT papuntang Cavite. Mga kaibigan eh, hindi na tutuloy. Kasama yan sa mga blueprint ni Marcos. Bakit? Kasi po, yan ang solusyon, yan ang long-range planning para paghandaan mo. Katulad niyan, yung pagdami ng populasyon. Hindi ho ba? At saka sa panahon ni Marcos, regulated yung pagbili ng sasakyan. Hindi lahat pwedeng makabili ng sasakyan. Na-liberalize ang importation dito, mga kaibigan. Kaya lahat ng klaseng sasakyan pumasok na rito sa Pilipinas. Noong araw, hindi ka basta-basta makakabili. Ilang unit lang yata kada taon ang pinapahintulutang maibente. Mga kaibigan, hindi lahat lang may gustong magkasasakyan makakabili ng sasakyan. Mga kaibigan. Wala na. Pumasok na sila Cory. Binuksan na yung import liberalization. Nagsimula na. Nagpasukan na lahat dito. Gumulo na tayo, mga kaibigan. Pero yung blueprint ni Marcos, alin, yung mga coastal road na yan, hanggang Cavite, lahat yan, blueprint ni Marcos yan eh. Kaya lang na itutuloy dito yan pag magkakapera sila. Yung mga kasama sa blueprint ni Marcos na pagkakaperahan, yun lang ang tinutuloy nila. Pag hindi sila magkakapera, tinanin nyo yung MRT. Yung MRT, mga kaibigan mas bago yan, nadihamak. Ilang taon nang wala si Marcos dito nung itayo yung MRT. Ano lang madalas masira? Yung pinatayo ni Marcos nung dekada 80 na LRT o itong MRT. Hindi ba yung MRT laging sira? Mga kaibigan, paano hindi ho nag-iisip ng long-range planning? Itong mga taga-MMDA, lalo na DOTR, puro tapal-tapal solution ang alam nito Kumbaga sa manggagamot, mga albularyo itong mga damuhong ito Ginagamit. Isipin ninyo, puro baka sakali. Tapos yung pagkailangan, may pera. May katumbas na pera. Wala nang pahinga taong bayan sa inyo sa pera. Sabihin niyo sa akin, ano pa serbisyo nila? Meron pa bang isiniserbisyo ang gobyerno rito sa mga yung mga may sasakyan, halimbawa, sa mga riding public, yung mga sumasakay din, wala na
O, tanong ko sa inyo, nakapagdagdag ba sila ng karsada? Alin, yung mga skyway? May bayad ho yan, negosyo ho yan eh. Hindi naman pampublikong ano yan, pero yan, titiyakin ko sa inyo, gumamit ng pera ng gobyerno yan. Hindi naman lahat yan, ng perang yan, pinagpagawa nila dyan eh, galing sa kanila eh. Ha? Meron portion yan galing sa gobyerno eh. Oh. Eh, unang-una na, yung ginagamit nilang daanan eh, sa gobyerno yan eh. Hindi mo ba, mga kaibigan? Pero para ka makadaan dyan, may bayad. Eh, nakalimutan na nga ng publiko na yung ilan dyan eh, mga dapat dyan eh, hindi na sila naniningil. For pagka dumating na rin sa halimbawa, parang yung programa ni Ramos no na Build, Operate, and Transfer. Mga kaibigan, yung mga BOT projects, ha? Oh, pagka nagawa mo, after kung ilang taon yung kasunduan, kung 25 taon, 30 taon, dapat yan tinatransfer na sa gobyerno. Wala na ho yun eh. Hanggang ngayon, nangungulekta sila eh. Alin, yung expressway na south at saka north, sino nagpagawa niyan? Si Marcos ang nagpagawa niyan eh. O hindi ba nasa laula yan nung pumasok na si Cory dahil pinag-interesan na ng mga negosyo? Di ba? Siyempre, yung mga makakakuha ng pabor sa kanila, mga kaibigan. I-develop nila. Nung una, sinabotage. Hindi pinaayos. Dapat gobyerno nagpapatakbo dati niyan eh. Mga kaibigan eh. Pagka nasisira, kukumpunihin. Natatandaan ko nga yung nabanggit ko na minsan dito yan, di ba yung attorney si Perino Padua? Kinontra niya yan eh. Yung pagtataas ng singil. Nagumpisa yan sa pagtataas ng singil. Sapagat napakamura dati ng toll fee na ibinabayad dyan sa... ngayon, makakapunta ka pa ba ng norte nang hindi ka, nadadaan ka dyan eh, magkano gagastusin mo? 1,000, one way pa lang yun. Kung balikan ka, mga kaibigan, magkano yun? Sipin mo yan. Sa panahon ni Marcos inabot ko nga ito hindi na panahon ni Marcos nagtaas man, pero kasalukuyan dinidevelop na yung Skyway dyan sa South Expressway, mga kaibigan. Inabot ko pa bang administrasyon yung kay GMA yata Administrasyon ni GMA. Magkano lang yung sukat hanggang Alabang? Mga kaibigan, alam niyo kung magkano? 2 piso. Kasi isang kuwan lang yun eh. Isang kuwan lang yun. Isang exit lang yun. Magmula sa sukat hanggang Alabang. 2 piso lang eh. Ngayon, magkano bayad dyan? Ang mahal na. Hindi mo ba? Kahit hindi ka dumaan sa Skyway, doon ka sa baba dumaan. Mga kaibigan, mahal pa rin yun. Ang laki ng babayaran mo. Wala eh. Hindi naman sila nagdagdag ng karsada para sa publiko. Wala naman silang nadagdag eh. Sa panahon ni Ramos, nadagdag yung C5. Pero ano kapalit ng C5? Pinagbebenta yung mga property, yung Port Bonifacio, di ba? Mga kaibigan, ang laking property niya, no? Port Bonifacio. Akalain mo pinalayas yung mga sundalong nakatira dyan. Tapos ipinagbebenta. Kaya ngayon, nakikita ninyo yung mga global city na yan, di ba? Yung sa Taguig. Mga kaibigan. Binenta para kunyari, nakapagpagawa sila ng karsada. Ang pangit naman ng karsada ang pinagawa nila. Traffic din dun. Di ba? Wala nang improvement. Pagkatapos gawin, gano'n na lang. Mga kaibigan. Ngayon, itong si Elise, hindi ako naniniwalang bobo ito eh. Pagdating sa pera, talino niyan. Mga kaibigan.
Kaya lang niya sinasabi yan, may sumuporta pa sa kanya, si Joel Bulsanueva, mga kaibigan. Ha? Kuwan ho, ha? Suportado raw ni ano yan, ni Joel Bulsanueva. Ha? Open daw siya sa panukalang ito ni Kuwan, ni Erice. Ha? Oh, mga kaibigan, ano sabi nito ni Villanueva? Ito raw, umaasa raw siya na itong Metropolitan Manila Development Authority ay magpapalabas ng kanilang mga kinukonsiderang corresponding consequences. Oh. Why not? Siguro, yung tinutukoy niyang corresponding consequences, katumbas ng mga panukala, yung mga pwedeng maging resulta ng pagpapatupad kung sakali ng mga kanilang mga ipatutupad na patakaran, mga katulad niyan, yung halimbawa, tinuloy nila yan, yung kagaguhan na sinasabi ni Erice, mga kaibigan. Umpisa pa lang alam mo makakaperwisyo na yan Hindi po solusyon ang naisip nito, perwisyo hindi mo ba? Bueno, mga kaibigan, talagang ganyan. May mga taong kulang sa pansin Di ba? Hindi na napapansin kasi si Erice. Simula nung nawala yung mga amo niyang si Panot at saka si Mar Rojas, nawala na rin siya. Di na rin siya na pag-uusapan. May pagkakataon pa Gusto nang lumipat, di ba? Siguro nakalipat na dito sa administrasyon. Mga kaibigan. Kaya wala nang oposisyon Sabi ko nga hindi naman nangangailangan hindi naman oposisyon ang talagang kalaban ni Presidente Duterte. Sino? Yung mga kasama niya. Di ba? Destabilize opposition, hindi. Magdi-destabilize kay Presidente Duterte. Mga kasama niya rin. Kasi yan ang gagawa ng kapalpakan. Bakit ba sumasama yan sa administrasyon? Hindi para makabuti sa Pilipinas. Katulad ng mga iniisip ng mga gustong bumuti ang kalagayan ng Pilipinas na pangkaraniwang mga tao. Nag-iisip sana bumuti, mawala na yung mga magnanakaw. Di ba? Ganyan ang sinasabi ng mga kababayan nating nagmamalasakit sa bansa natin. Gusto nila magkaroon ng mga hanap buhay. Baliktad ang nangyayari. Nawawala ng hanap buhay yung mga Pilipino